our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist and Born Again Christian mga kapatid, oneness. At ang ating topic natin na pag-uusapan ay patungkol dito sa hindi nawala ang pagka-Diyos ni Jesus nang siya ay nagkatawang tao. Again, hindi nawala ang pagka-Diyos ni Jesus nang siya ay nagkatawang tao. So affirmative natin si Brother Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist at negative naman si Pastor Mark Ombao mga kapatid. So sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, yung ating rule number 1, yung limit sa pagsagot. Ito yung mga pagsagot na 20 seconds lamang, no, yung maximum natin. Rule number 2, yung close-ended question. So kung merong pagpipilian or categorical, pili muna tayo sa choices bago tayo mag-explain ng 20 seconds. Rule number 3, kung hindi nyo masagot ang tanong or wala doon sa pagpipilian ang inyong sagot, pwede kayo magpaliwanag ng 10 seconds at walang objection pag ginagamit ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung ang tanong ay sino, syempre magbibigay kayo ng pangalan. Rule number 5, sa first stand, doon lang kayo dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. Pero kung sumasagot naman siya mga kapatid, walang problema yan sa moderator. At kung sinasabi niya na hindi ko pa nilatag yan, moderator, automatic next question ko yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong either inilatag or hindi inilatag.
Rule number 6, meron tayong parusa sa dalawang warning, minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Minsan, hindi na ako nagbibigay ng counter objection mga kapatid kung napaka-obvious naman yung objection at direct na tayong mag-judge. Rule number 8, no insult about physical appearance. So, ipinagbabawal ang panlalait na sa physical. Kasama doon yung mga pagmumura na alam natin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Mga ganun. Rule number 10, pwede kayo magtanong ng sensitive question or personal question. Pero pwede ding tanggihan ng sumasagot ang mga question na yan. Rule number 11, disconnection time limit. 7 minutes lamang ako maghihintay pag ma-disconnect. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng mga bagong rules na hindi nakasaad sa aking mga binanggit at ang aking pasya ay laging final and executory. Ito lang yung mga tagpong mga first impression or hindi ko pa naranasan talaga. Rule number 13, bilang moderator, ako yung nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito. At hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng ating mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po isang Catholic at ilang taon na po akong nagmo-moderate online at ako po yung tatayong moderator, streamer at timer na din sa debate na ito. At sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Your Honor. Sumasang-ayon po sa lahat ng inyong nabanggit. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes po, sangayon po. Okay, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayo magpakilala sa ating audience. At baka pwede nyo ding ikwento kung paano ba nagsimula ang pag-uusap na ito. At ito na nga kayo nandito at magdidebate na. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Opo, mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Ang inyong pong maliit na lingkod kay Kristo, Master God Fernando B. Camacho Jr., isa pong maliit at simpleng kaanib ng Seventh-day Adventist Church. Naganap po ang pag-uusap namin ito sapagkat minsan ay nakapag-announce sa kapatid na Russia doon dito po sa ating pong platform. At nailatag natin dito ang isa sa atin pong mga hiling na paksa. At ang paglalambing naman natin ito, tinugo naman ng ating gwapong-gwapong Pastor Mark Umbao. Kaya ngayong gabi ay meron kaming magandang usapan. Dako naman tayo sa negative sa ating topic. Mapagpalang hapon no sa lahat, sa ating katunggali, sa lahat ng mga kapanood. Ako nga po pala si Mark Umbao sa panig ng One is Born Again para tutulan ang paksa na may dual nature ang si Joshua. Yan po ay maling salungat sa tinuturo ng Biblia, kaya kailangan natin tutulan yan at itama. Yan lang po. Maraming salamat. So mga kapatid, dyan sa ating nasa live, please share yung ating live streaming ngayon kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap, ganitong content mga kapatid. At wag din kayong mahiyang magtanong dyan or mag-comment kung ano yung sa tingin nyo ang nangyayari sa ating debate dahil babasahin natin yan mamaya. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ng ating affirmative sa paksang hindi nawala ang pagka-Diyos ni Jesus nang siya ay nagkatawang tao. Fernando Camacho ng SDA, your time starts now. Alright, thank you kapatid na Russia. Medyo matagal-tagal na rin kami ni Pastor Umbao na nahinto sa ganitong pag-uusap at ngayon lang ulit. Marami na kaming pagtatagpo ng Pastor Umbao at masasabi kong
Siya po ay very relaxing na kausap, maginoo, at di kaya nga pag siyang kausap ay alam ko na payapa ang magiging daloy ngayon. Kaya ako po ay titindig sa katotohanan, mga kapatid, na hindi po nawala ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus nang siya po ay magkatawang tao. Ano ho? Yan. Sa korte, mga kapatid, ay mas matimbang kapag ang titistigo ay mas malapit doon sa akusado, kumbaga. Yan. O kaya naman, mas malapit siya doon sa pinag-uusapang persona. Kaya naman ngayong gabi, ilalatag ko po ang ilang mga haligi na iniisip ko na tila mahihirapang tibagin ngayon ang negative side. Ang una, ito po'y palasak na mga kapatid. Yun pong pagkakilala sa kanya mismo ng kanyang malalapit na mga alagad. Yan. Unang-una, si Apostol Juan sa kanyang pagpapatotoo. Ganito po ang ating mababasa. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Sa tagpo pong ito, mayroong ipinakikilalang berbo na sa pasimulaan niya. At ito pong berbo na binabanggit dito ay sumasa Diyos. Naniniwala po ang Seventh-day Adventist na ang berbo na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo na sumasa Diyos. Yung Diyos po na binabanggit dito na sumasa Diyos, yan po ay ang Ama. At ipinakikilala din po dito na yung berbo na sumasa Diyos ay nasa kalikasan ding Diyos. Kaya ang sabi doon sa bandang ibaba, at ang berbo ay Diyos. Ay bakit ganoon? Sapagkat pareho po ng kalikasan ang Ama at ang Anak. Kung ang kalikasan ng Ama ay Diyos, ang kalikasan din ng Anak ay Diyos. Yan. Kaya mayroong berbo na sumasa Diyos at ang berbong ito ay pinakikilala din ni Juan na Diyos. Ngayon, sa talatang 14, ang sabi po dito sa berbo na nasa kalikasang Diyos ay ganito. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. So dito makita natin, yung pong ipinakikilala na berbo ay Diyos sa verse 1, ay binabanggit naman sa 14 na yung berbo ipinapakilala sa kalikasang Diyos, nagkatawang tao. Yan, nagkatawang tao. Kaya naman, sa kanyang pagkakatawang tao dito sa lupa, nababanggit sa atin ng Kapitulo 10 ng Hebreo, kung inyo po natatandaan, talatang 5, na yung kanyang katawang tao, ipinaghanda po iyon ng Ama. Ano ho? Yan, yung po ipinaghanda ng Ama. O, kaya merong siyang katawang lumalaki, may katawang nagugutom, nauuhaw. Kasi tunay po yung katawan na ipinaghanda ng Ama. No? Yung po yung kanyang katawang tao. Sa ibang bersyon ng Biblia, kasi yung binasa ko po sa inyo kanina, yung ang Biblia ng 1905, nang ang Philippine Bible Society ay magkaroon ng iba't ibang mga theologian, mga Bible scholar at sisinikap nila na magkaroon ng panibagong bersyon ng ang Biblia upang lalong mailapit sa orihinal ang mga kahulugan ng mga translation, ng mga saling ginagawa nila, lumabas ang tinatawag na ang bagong ang Biblia ng 2001. Ang sabi sa atin dito sa makabagong salin ng ang bagong ang Biblia ay ganito.
Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang tinutukoy po riyan ay ang Ama. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Ayun. Kaya dito makikita naman natin sa tagpong ito na ang ating Panginoong Jesucristo nang siya'y nagkatawang tao, sabi sa 14, nagkatawang tao, siya pa rin ay kinikilala bilang bugtong na Diyos sasaling ang bagong ang Biblia. Sa lumang saling, tinawag siyang ang bugtong na anak. Pero sa panibagong revision, tinawag siyang ang Diyos na tanging anak. Sapagkat ito po kasi ang siyang angkop na salin mula sa mga tekstong Grego ng bagong tipan. Kaya nang nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po nawala ang kanyang pagiging Diyos. Kaya naititindig natin sa gabing ito na hindi talaga nawala ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus nang siya'y magkatawang tao. Pinagtibay yan sa atin ng mga talatang nabanggit natin, kahit na siya'y nagkatawang tao, ang banggit pa rin ay ang Diyos na tanging anak. Sa isa pang bersyon ng Biblia, sambayan ng Pilipino ng 1.18 ng Juan, ang wika pa'y ganito. Kailan may walang sino mang nakakita sa Diyos. Ang tinutukoy pong Diyos dyan sa unang bahagi, ang Ama. Sa ikalawang bahagi, ang Diyos na anak na bugtong, siyang nasa kandungan ng Ama ang nagpahayag sa Kanya. So maliwanag po, kahit ang Panginoon Jesucristo ay naririto sa lupa, ang tawag po sa Kanya ay bugtong na Diyos o kaya Diyos na anak na bugtong. Sa isang salin pa ng magandang balita Biblia, kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak, siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ano ho? Yan. Ito ang dahilan kung bakit si Apostol Tomas nang ang ating Panginoon Jesucristo ay muling binuhay mula doon sa kanyang pagkakahimlay sa libingan, ang sabi ni Tomas sa Kapitulo 20, talatang 28, at sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Bakit ganito ang pag-a-address ni Tomas sa talatang ito ng 1:20-28? Sapagkat hindi po nawala ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo kahit na siya'y nagkatawang tao. Sapagkat ang wika sa atin bilang pagpapatunay pa, sa Kapitulo 2 ng Aklat ng Kolosas, talatay 9, ay ganito. Sa Kanya, naging katawan ang kabuuan ng pagka-Diyos na nananahan sa Kanya. Sambayan ng Pilipino. Maliwanag po kung bakit hindi nawawala ang kanyang pagka-Diyos sapagkat ito'y nananahan din sa kanyang katawan. Ayan. Kaya di tayo magtataka kay Tomas, ba't sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi ito bilang tanda ng pagkagulat, kundi tanda ito ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Tanda ng pagkilala ni Tomas. Sa New Filipino version ng Colossus 2:9, pagkat na kay Kristo ang alin? Ang buong kalikasan ng Diyos nang siya'y magkatawang tao. Ngayon, dahil marami na tayong nabasang mga talata, isang assignment ang gusto kong bitawan ngayong gabi. Babasa ang pastor na negative natin, si Pastor Mark Umbao, na babasahin naman niya nang naparitong ating Panginoon Panginoon Jesucristo sa lupa, hindi siya kinilala ng mga apostol na Diyos. Hindi siya kinilala ng Panginoong ng mga apostol na Diyos. Pangalawang assignment, babasa rin siya ng talata na yung pagka-Diyos ng ating Panginoon hindi nananahan sa kanyang katawang lupa. Kasi kung may mababasa siyang ganon, ay di lalabas, mababali niya ngayon yung paksa na aking pinatutunayan. Kasi yung paksa ko na pinatutunayan, yung pagka-Diyos ng ating Panginoon Hesus, hindi nawala. At time na po. Yes.
Okay, so salamat. dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Brother Mark Ombao ng Born Again Oneness, your time starts now. Okay. Unang tanong ko, bro Camacho, ang Diyos po ba ay nananahan sa tao? At yun naman ang unang tanong ko, ang Diyos ba nananahan sa tao? Oo, hindi. Yes, nananahan sa tao sa ibang konsepto. Sa ang Panginoon Kristo kasi, iba siya sa atin. Ang Panginoon Kristo na siya'y Diyos, nagkatawang tao, pero hindi nawala yung kanyang pagiging Diyos. Sa tayo naman, hindi tayo dating Diyos. At hindi din tayo magiging Diyos. Nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pangalawang tanong, follow-up na tanong, nung nanahan ba sa atin, sa mga sumasampalataya ang Diyos, naging Diyos po ba tayo? Oo, hindi. Hindi, yun nga sinasabi ko eh. Kasi nga, iba tayo kay Kristo. Ang ating Panginoon si Kristo, Diyos na nagkatawang tao. Pero hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. Tayo naman hindi Diyos eh. Nang nanahan sa atin, ang ating Panginoon si Kristo, at ang banal na Espiritu, kailanman hindi tayo kinilala ng mga alagad na Diyos. Pero ang ating Panginoon, kinilala siya ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sunod na tanong ko, bro Camacho. Yung Diyos, si Yahushua na Diyos, habang siya'y nagkatawang tao, sabay umiiral na Diyos siya at tao siya, ibig bang sabihin na yung si Yahushua na tao na Diyos ay namatay? Hindi po. Ang namatay lamang po sa ating Panginoon Kristo yung kanyang katawang laman. Kaya pinapakilala ni Pedro, siya anya'y pinatay sa laman. Ayun. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, igiba ninyo templong ito, ibabangon ko rin sa loob ng 3 araw. Kasi merong bahagi sa kanya hindi namatay. Alin yun? Yung kanyang kalagayang Diyos. Sunod na tanong ko, bro Camacho. Naniniwala po ba kayo gaya ng mga RCC na ipinanganak ang Diyos, ipinanganak ni Maria si Yahushua na Diyos? Parehas ba kayo ng paniniwala ng RCC o hindi? Hindi po. Ang ipinanganak po, yung ipinaghanda ng Ama na katawang laman. Yun ang ipinanganak. Yung pong pagiging Diyos, hindi mo siya mapapagkasya sa isang lugar, sa isang kwarto, sapagkat ang pagiging Diyos niya ay Diyos sa lahat-lahat eh. Kaya nga, hindi nawawala po yun eh. Okay. Sundan ko yung paliwanag mo, bro Camacho. Kailan po habang nasa sinapupunan ni Maria si Jesus Christ, siya po ba ay Diyos habang nasa sinapupunan siya ni Maria? Siya ba ay Diyos o hindi? Hindi po. Diyos po at na nagkatawang tao. Yung nasa loob mismo ng tiyan, yun po yung katawang tao, pero yung kanyang pagka-Diyos, hindi mo maipapasok at maikukulong sa isang kwartong, ibig ko sabihin. Walang oras na pwede mo siyang yakapin. Ang Diyos ay naririyan kahit yung kanyang katawang lupa ay nasa sinapupunan. Kaya hindi po yung nawala. Okay. Sundan ko ulit po yung paliwanag niyo, bro Camacho. Ibig sabihin, hindi Diyos yung nasa sinapupunan ni Maria. Hindi Diyos yung nasa sinapupunan ni Maria. Diyos po na nagkatawang tao yung nasa sinapupunan ni Maria. Kasi nga ang Diyos nasa lahat siya ng dako. Hindi mo siya pwedeng ipasok doon lahat sa sinapupunan ni Maria tapos wala na siya sa ibang lugar. Hindi po, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Kaya nasa loob ni Maria, Diyos po na nagkatawang tao. Ayun po. Sundan ko ulit yung paliwanag ko, bro. Ibig sabihin po ba si Jesus Christ habang tao siya ay nasa lahat siya ng dako? Hindi po. Yung kanyang pagkatao, yun ang makukulong mo sa isang panahon, makukulong mo sa kwarto, pero yung kanyang pagiging Diyos, hindi mo siya maikukulong, sabi nga ng Diyos sa kalagayang Diyos, yung daigdig tungtungan lang ng kanyang paa eh. Nasa lahat siya ng dako eh.
Kaya po hindi po pwedeng mawala ang kanyang pagka-Diyos kahit na siya ay nagkatawang tao. Nananatiling umiiral po yan. Okay. Kapag po ba yung Diyos na nagkatawang tao, nananatiling Diyos, ito po ba ay makakaramdam ng gutom, makakaramdam ng puyat, pagod, ganun po ba? Ng sakit ay yung Diyos na nananatiling Diyos habang nagkatawang tao, nakakaramdam ng sakit, ng gutom, pagod, ganun po ba? Oo o hindi? Hindi po. Ang nakakaramdam po ng gutom, ng uhaw, katulad binanggit ko sa inyo, yung kanyang talagayang laman, yung katawang laman. Yun ang lumalaki, nagugutom, kasi nga nagkatawang tao. Pero yung kanyang pagiging Diyos, hindi po mamamatay po yun eh. Yun po ay mayroong buhay na walang hanggan. Pero yung kanyang pagiging tao, nang hindi pa siya nabayubay sa krus, talaga may kamatayan po yun. Kaya nga, yung kanyang pagka-Diyos, hindi po nawawala yun. Laging naririyan lang po yun. Next question. Yung Diyos mo na tao, habang tao ay Diyos, nagsisinungaling kapag sinabi niya, hindi ko alam ang kanyang pagbabalik, yung kanyang karunungan na lumalago, natututo siya. Yung po ba ay kasinungalingan o katotohanan na talagang hindi niya alam, lumalago ang kaalaman niya? Yung po ba ito o hindi totoo? Hindi po. Kasi yung pong binabanggit nyo sa Mateo, kingship po ang pinag-uusapan po roon. Sa kingship, kapag hindi ipinahintulot ng ama na wag niyang sasabihin, hindi niya sasabihin kahit alam po niya. Ganun po yun. Kaya sabi niya, lahat lang nung sabihin ng ama sa akin, yun lang ang aking ginagawa. Kasi yun lang ang utos sa akin. Kapag hindi inutos ng ama na wag niyang sabihin yung kanyang pagdating, hindi niya rin sasabihin. Sige, sundot kita sa paliwanag mo, bro Camacho. No? Nag-uutos ang Diyos Ama na magsinungaling ang anak? Ganun po ba ang gusto mong ituro sa ating ngayon, sa gabing ito? Yan ba yung gusto mong ituro? Tinuturuan ng Ama na magsinungaling ang anak? Hindi po. Time. Hindi po. 7 minutes na. Sayang. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first cross ng ating negative. So shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Barberong Cristiano, wala ho sa Biblia na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Shoutout din kay Tell the World. Sabi niya, mabuhay ka kapatid na Fernando Capacho. Pagtayo sa katotohanan laban sa kasinungalingan. Shoutout din kay Ran Gill. Correct sir. Good evening Mr. Moderator, and good evening din Arnel Kweko. Good afternoon everyone. At Obert Schwartz, Pastor German Amlon, shoutout sa dalawang magigiting na debater. At kay Crisanto Gutierrez, sabi niya, tanong ko lang po, nang mapako ba si Jesus, nasa kanya pa rin po ba ang pagka-Diyos? At yun, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa first presentation ng ating negative. Brother Mark Umbao, your time starts now. Okay, gaya ng inaasahan ko, wala akong makukuwang talata o basihan sa Biblia na habang nagkatawan tao si Yoshua dito sa earth ay kinikilala siyang Diyos at nagpatawag siyang Diyos at may mga patunay na Diyos talaga siya habang tao siya. Wala po eh. Wala siyang ibinigay. Alin po ba yung mga binigay niyang talata? John 20:28, Colossians 2:9, na common talaga ito, nagagamitin ng ating mga naniniwala sa hypostasis union. Actually, alangan nga ako dun sa paksa namin na nawala nawala ang pagka-Diyos ni Yoshua nung nagkatawan tao siya. Alangan ako doon kasi hindi naman talaga nawala. Ito sabay umiral. Oo, sabay umiral ito. Ito ay nasa Diyos Ama na hindi nagbabago ang kalagayan, ang kalikasan, hindi nagbabago ang kanyang kapangyarihan, yung pagiging Diyos niya hindi nagbabago 'yon. Okay? Sabay umiral to, yung Diyos Ama at yung Diyos na nagkatawang tao, sabay umiral po. Kaya lang,
hindi po ito napaghahalo, o no? Kaya ginamit ko sa tanong, tama naman yung mga sagot ni Bro Camacho. Hindi nanganak si Maria ng Diyos. Oo, kasi nung nasa loob ng sinapupunan, hindi niya masabing Diyos eh. Yung nasa sinapupunan. Oh, kung hindi unawain natin yung pahayag mismo ni Bro Camacho, hindi niya masagot ng diretso na yung nasa sinapupunan ni Maria ay Diyos. Kasi nanganganak ng Diyos si Maria. Oo, mahirap naman po talaga yung gano'n, no? Talagang pabor na pabor talaga sa RCC ito. Kaya ito banggitin ko na rin, no? Kaya rin ako talaga sobrang kontra talaga o tutol sa ganyang aral kasi nga po ito yung magaling na pandaraya ng harlot eh. Ano yung magaling na pandaraya ng harlot? Pansinin mo po 'di ba yung RCC na yan? Ano yan eh? Ang tawag ito, Roman, di ba? Sa pangalan pa lang, hindi talaga nila maiwasan yung Roman, no? Roman Catholic Church, Roman Empire, makikita natin yung binting bakal. Yan yung succession talaga. Ano ba yung mga pinagtitibay nito sa Byzantine, ni Constantinople, yan ni Constantine? Ano ba yan? Ano ba yung mga nasa Nicaea na yan? Yung Hypostasis Union, Trinity, yan yung mga pinagtitibay nila doon na na ang dinideklara nila yung mga hindi naniniwala diyan ay mga heretics, mga heretics. Oo, yan mga yan eh. Magaling na yan na inano tayo diyan eh. Sinanay tayo diyan, pinaglaban ng RCC yan hanggang sa parang naging katanggap-tanggap na sa marami. Ang daming naging anak eh. Lahat ng naniniwala sa Hypostasis Union tsaka Trinity, yan yung bunga ng kanilang ina, 'di ba? Yan ang naging bunga ng kanilang ina. Ngayon, ano ba ang dahilan bakit hindi ako sang-ayon sa Hypostasis Union? Kasi po lalabas na sinungaling si Yoshua na hindi niya alam. Diyos siya. Oo, hindi niya alam yung pagbabalik niya. Tapos sasaktan mo yung Diyos? Baka nagkukunwari lang si Yoshua na sasaktan. 'Di ba? Baka nagpapanggap lang si Yoshua na sasaktan, hindi totoong sakripisyo yun kasi Diyos na tao. 'Di ba? Diyos na tao. Mahirap pong paniwalaan po talaga yun eh. Mahirap bang unawain na habang nagkatawan tao siya, tunay siyang tao, hindi siya Diyos? Mahirap bang unawain? Hindi, dahil may umiiral pa namang Diyos eh. Sino? Yung Ama. Isa lang ang persona ng Diyos, na may maraming kalagayan. Hindi nga lang tatlo eh. Maraming kalagayan po ang Diyos. Oo, isa lang ang kalikasan, yung Diyos, pero marami siyang ginagawang manifestation na nagiging kalagayan niya. Yung pagiging Diyos niya, ito yung original na kalagayan na hindi nagbabago. Oo, parang natin to, tulad natin sa sun or araw, 'di ba? Yung sinag, nakikita natin yung kanyang liwanag at yung kanyang init. Ito ay yung tinatawag na Holy Spirit at si Yoshua. Nakilala natin yung araw sa pamamagitan ng sinag kasi nakikita natin yung araw sa kanyang sinag. Nararamdaman natin ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit o kanyang radiation. Ganun ang pagkakilala sa Diyos. Ngayon, yung Yoshua kasi, ito, laliman natin ng konti yung ating pag-aaral pagdating sa pagkakatawan tao ni Yoshua, no? Hindi po kinakabit or hindi ginagamit ang pangalang Yoshua sa Father, Son, sa Holy Spirit. Sa Father at sa Holy Spirit, hindi ginagamit yung Jesus Christ. Pero, pagkatapos ng namatay si Yoshua, sabi niya nung Matthew 28:18, sabi niya, bautismuhan ng lahat sa pangalan ng Ama at ng Holy Spirit. Hindi alam ni Brother Camacho yung pangalan ng Ama. Hindi alam ni Brother Camacho yung pangalan ng Holy Spirit. Hindi makakapagbautismo ito. Tandaan po natin yung bautismo sa pangalan ni Yoshua, declaration to na may isa lamang Diyos. Sabi sa Zechariah 14:9, si YHWH daw ay isa, magiging isa at ang pangalan niya ay isa. Kailan matutupad sa Trinitarian ito? Sa mga Trinitarian, kailan matutupad? Hindi matutupad.
Oo, kasi nga tatlo sila eh. Hindi sila magiging isa kailanman. Kasi sila ay tatlo. Oo. Tanda natin sui generis ang Diyos, no? One of a kind. Oo, one of a kind ang Diyos. Oo. Hindi ito may ihalin tulad sa tao, hindi natin mahantilod kahit sa ang bagay, no? Ang hirap ihalin tulad ng Diyos kasi nga sui generis siya, talagang one of a kind po ang ating Diyos. Ano po ang maintindihan natin? Okay? Yung pangalang Yahushua, ginamit sa Father and Holy Spirit sa bautismo sa Acts 2:38. Oo, ginagamit na yung pangalang Yahushua sa Ama at sa Anak at sa Holy Spirit, katuparan ng Isaiah 9:6. Ano po ang matututunan natin dito? Ano yung magiging malinaw sa mga talatang ito? Ang malinaw sa mga talatang ito ay isa lang po ang Diyos, pero may mga dapat po matuto tayong ilapat yung mga talata kung saan ito dapat nakalapat. Malaman natin saan ito nakalapat. Pansinin po natin, no? Nung nabuhay si Joshua 40 days, nung nabuhay siya 40 days pa siya namalagi sa mundo, no? Tapos after 40 days, bumaba siya, ginamit yung pangalang Yahushua sa bautismo. Puntahan ko nga pula muna po pala yung assignment ko pala, sagutin ko bago matapos yung oras ko. No? Sabi ni Bro Camacho, magbigay daw ako ng talata na hindi siya kinikilalang Diyos ng kanyang mga alagad. Yung binigay niya mismong talata sa John 20:28. Nagulat si Tomas Panginoong ko, Diyos ko. Kailan niya tinawag na Diyos si Yahushua? Nung nakita niya na nabuhay na muli. Hindi niya kinikilalang Diyos to. Nung habang kasama niya nangangaral, kumakain sa Last Supper, habang nakakasalamuha niya si Yahushua, wala kang talata. Ang nababanggit niya, isa kang anak ka ng Diyos, isa kang propeta. Ayun ang mapagkakilala kay Yahushua. Wala kang mababasang talata na kinikilala sa Diyos. Sabi kay Tomas, no, ikaw ba naman, no, maipasok mo pa naman yung daliri mo, no? At tandaan natin, puntahan na natin yan kasi alam ko pupuntahan ni Bro Camacho yan. Ang sabi ng mga iba, ng mga nakausap natin, tao pa rin naman siya nung binuhay siya parang hindi yata. Bakit? Kasi maraming talata sa Biblia, yung pagkabababa natin, pag binuhay po tayo, hindi na sa pagkabababa, magkaibang kalagayan po yun. Oo. Tandaan po natin, Bro Camacho, ito po yung gusto kong iwan sa inyo, no? Ang Diyos, inabot yung kababaan natin, nagkatawan tao siya. Ngayong naabot na tayo, itataas tayo sa kanyang, magiging kabahagi ng kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin, kukunin tayo sa pagkamababa. Ang pagkapagkaunawa yata ni Bro Camacho at ng marami, binuhay si Yahushua, nasa anyong pagkamababa pa rin? Mali. Mali pong aral yun. Nung binuhay si Yahushua, hindi nasa anyong pagkababa. Yan, nasa Corinthians yan, nasa maraming talata yan, no? Pagkabuhay kay Yahushua, ito ay, hindi nga siya nakikilala Nasa bagong anyo na po si Yahushua. Hindi na to tao na dugot laman, kundi laman at buto. Magkaiba po yung laman at buto at dugot laman. Magkaiba po yun. Yung isa, hindi makakapagmana ng kaharian ng langit. Pero yung laman at buto, makakapagmana ng kaharian ng langit. Kaya po, tandaan po natin. Salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Fernando Camacho ng SDA, 7 minutes. Your time starts now. Okay po, thank you. Ang una ko pong tanong, just sa Juan 20:28 na nabanggit nyo na rin, tama ba na si Tomas ay kumilala sa ating Panginoon Kristo ng Panginoon at Diyos? Amen. Mapapansin po natin nung binuhay si Yahushua, halos hindi nga siya makilala. Si Maria na nga lang sa libingan, hindi siya makilala 'Di ba? May isang talata na nagpakita siya sa ibang anyo, no? Hindi siya yung makababang katawan at ang pagkaunawa ni Bro Camacho ay tao pa rin nung binuhay si Yahushua. Laman at dugo pa din, hindi niya. Kasi hindi makakapagmana ito ng kaharian ng langit. So kinilala siya ni Tomas. Ngayon naman, ang tanong ko naman, si Juan na kanya pong alagad, kinikilala ba siya na Diyos?
nang siya nagkatawang tao? Yes or no? Ay, no, no. Malinaw yung tanong mo, Bro Camacho, ha? Nang nagkatawang tao, kinikilala ba siyang Diyos? Hindi. Before incarnation, yes na yes. After incarnation, nung resurrection, tinatawag na siyang Diyos. Amen. Hindi yung during. Tandaan mo natin na pag-aaral ng Biblia, may mga panahon, may time period po. Importante po sa pag-aaral ng Biblia yung mga time period. Okay. Okay. Dito sa Juan 1:18, babaguhin ko na yung tanong. Dito ba ay kinilala ba ni Juan si Jesus Christ na Diyos? Yes or no? Before, yes. Pero during, hindi. Next question. Okay. Ngayon, para kay Juan ba, yung nagkatawang tao, ang ating Panginoong Jesucristo na berbo, Diyos ba yun? Yes or no? Ay, amen, amen. Ayun. Oo. Kaya po yung talata mismo, napakadaling unawain. Nagkatawang tao, hindi sabing nanatiling Diyos at naging tao. Wala po sa talata, no, na nasabay taong Diyos. Wala. Sabi diyan, nagkatawang tao. Okay. So, sa makatwid, naniniwala kayo na si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. Ngayon, ang tanong, nang siya ba'y nagkatawang tao, inalis ba niya yung kanyang pagiging Diyos? Yes or no? Yes. Sa Filipos 2, 2:9 or nasa chapter 2 ng Filipos, bagamat nasa anyong Diyos, di ba? Sinuot niya hinubad niya at sinuot niya yung anyo ng pagkaalipin o nakitulad sa tao. Okay, next question. Doon sa binabanggit ninyo sa Filipos, ano po yung kanyang hinubad? Yung kanyang anyo bilang Diyos o yung kanyang pagiging Diyos? Alin sa dalawa? Parehas. Kasi yung pagkapantay sa Diyos, pag hinubad mo yun, hinubad mo yung kapangyarihan. Pag hinubad mo yung kapangyarihan, hindi ka na Diyos. May Diyos na walang, tama ba? May Diyos na walang kapangyarihan. May Diyos na hindi omniscient. Hindi, mali po yun. Mali po yung pag-ganun. Okay. So, question. Doon sa Filipos, kasi nabanggit na po ninyo, ano po ang hinubad doon sa tekstong Griego? Morpe o theotes? O theotes o morpe? Alin po sa dalawa? Pasensya na, no? Kailangan ko pang reviewin yung aking Greek, no? Hindi ko kasi Okay. maalala eh. Oo, yung nakasulat doon. Pero ang malinaw doon, bro, alin man sa dalawang yan, malinaw na hindi pwedeng may Diyos na Okay. Next question. So, saang version po ninyo ng Biblia sa Filipos 2:6 hanggang 8 po yan eh? Na mababasa na ang hinubad ay yung kanyang anyo at yung kanyang pagka-Diyos. ang sabi sa pagkapantay sa Diyos ang posisyon ko at ang tinitindigan ko kasi Mr. Moderator, can I object? Proceed. Sa rules kasi natin, kung ano yung tanong yun ang sasagutin. Ang hinahanap ko po, anong version ng Biblia sa Filipos 2:6 hanggang 8? So version po Okay. na nagsasabing ang hinubad yung pong anyo at yung pagka-Diyos. Okay. So, ang objection dito yung naghahanap siya kung anong version. Brother Mark Umbao, may counter objection ka ba? 10 minutes na lang, 10 seconds na lang. Okay. So, 10 seconds. 10 seconds ang sagot dito. Proceed. Oo. Ang ginagamit kong version yung dating Biblia, no? 1905. Ngayon, ang hinubad niya yung pagkapantay niya, no, sa Diyos. Pag hinubad mo yung Next pagkapantay, question. ano ba 10 seconds. Okay. So, next question. Diyan pa rin po sa Filipos 2, sabi niyo po, ang hinubad niya yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Ano pong version uli ng Biblia ang nagsasabing ang hinubad niya yung pagkapantay niya sa Diyos? ang dating Biblia, 1905. Ang sabi niya rito,
nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos sinubad niya ito. Oo. At nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Okay. So, next question. Ilalapag ko lang sa screen yung ano po, no? Yan. Yung ang dating ang Biblia. Ang sabi diyan, bagamat siya'y nasaan yung Diyos, hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Paano po ito? Wala pong sinabi rito na ang hinubad niya ay yung pagkapantay niya sa Diyos. Kundi ang nakalagay lang, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan. Sino po ang susundin ko? Yung pong paliwanag po ninyo o itong sinasabi na sa Pilipos? Yung nakasulat sa Filipos, no? Yun yung sa categorical. Ibaba mo ng 7, bro Camacho. Ang sabi, kundi bagkos hinubad niya ito. Ano yung pinag-uusapan? Yung pinaka-immediate na subject na pinag-uusapan? Pagkapantay sa Diyos, niya sa Diyos. Bagkos hinubad niya ito. Diretso mo ng 7, bro Camacho, para maunawaan mo yung talata. Okay. Diyan sa 7, kundi bagkos hinubad niya ito. Yung hinubad niya ito, sa talatang 6, ano 7 po yung... minutes time. Ay, sayang. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng debate. So dako tayo sa ating rebuttal, pero bago yan, shoutout na sa ating nasa live. Nandyan si Raymark Asigan, maliwanag naman sa Pilipos 2:6-8 na hinubad niya ang kanyang pagkadiyos. Hindi ibig sabihin noon na wala na parang kaginto isang pulis na hinubad niya ang kanyang uniforme, hindi ibig sabihin noon ay hindi na siya pulis. Ganon din ang pagkadiyos ni Jesus. Ano ba yan? Sabi niya, Juan de la Cruz Romo, good job kapatid na Fernando Camacho, congrats. Shoutout din kay Papa Jim Vlog watching. Live Tabaco City, shoutout sa Bungalos family sa Albay, ayan, shoutout sa inyo. Sa lahat ng mga taga-Templar, shoutout sa inyo. Arnel Sanchez, kay Kaina Francisco, dapat kay Pastor Umbao sa teleserye na lang sumali. Nagkwento na lang, mauubos na time mo, wala ka naman lang talata binasa, bulaan ka Pastor. Shoutout din kay Raymark. Naku, si Mark Umbao na naman, wala talagang kadala-dala kahit bali-balintok na ang aral, sige pa din. Shoutout din kay Barberong Cristiano, shoutout watching from Northern Samar. Wala ho sa Biblia na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. So ito yung kanina. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa rebuttal at 10 minutes. Camacho ng SDA, your time starts now. Okay, so salamat po mga kapatid. At salamat din kay Pastor Umbao. Ako po ay natutuwa sapagkat dito pala sa aming paksa ay hindi pala tutol talaga si Pastor Umbao. Kasi naniniwala siya, sabi niya verbatim niyang sinabi, naniniwala siya na hindi talaga nawala yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit na ang ating Panginoong Jesucristo naririto na sa lupa. Kaya nga sabi niya, medyo alanganin daw siya. Kasi naniniwala siya, hindi pala nawala. Ano po? So dito pa lang, sa statement niyang ito, alam na natin kung sino ang nanalo sa korte, kumbaga. Sabi nga lagi ko naaalala to si pagka may ganito hindi bali na daw na umamin ka na sa pulis. Umamin ka na sa asawa mo. Huwag lang ika sa debate. Sabi kapatid na Jumong. Ay, ang ating pong negative side, umamin na hindi naman pala nawala ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Nang siya'y magkatawang tao. Ang tinututulan niyo dito, yung doktrina ng hypostasis. Ay wala naman doon ang aming paksa. Hindi hypostasis ang paksa. Kundi kung nawala ba o hindi ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. At siya na rin ang nagsabi, hindi nga nawala ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo. Okay? So thank you dito sa inyong Then, maya-maya, sabi ni Pastor Umbao, sobra siyang kontra. Sabi ko kanina,
Sumang-ayon, tapos ngayon naman sobrang kontra. No? Binanggit na niya yung Roman Catholic Church, ano po, na tungkol dyan sa hypostasis, na yung Diyos ipinanganak, etc., etc., wala po roon ang boxing. Oh. Kumbaga, ang laro namin ni Pastor Ombaw, chess. Ang binanatan niya, yung volleyball. Layo. Pero dito sa aming paksa, ay umamin si Pastor Umbaw na hindi nawala ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, meron siyang sinagot dito, yung mga alagad. Meron bang mga alagad na hindi kumilala o something like that? Ano? Una, yung binanggit ko na yon sa Juan 20:28. Ayan pong nasa 1:20-28 po na yan, na sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi yan sinabi ni Tomas kasi sa time lang na yan, sumampalataya si Tomas sa ating Panginoon Jesucristo at doon lang niya kinilalang Diyos ang ating Panginoon. Hindi po. Yung mga baybay na pagkakilala ng mga alagad kay Kristo na ikaw anak ng Diyos. Tingnan po ninyo nakalagay dyan. Puro yung anak ng Diyos, capital A po yan. At capital D. Anak ng Diyos, hindi yan small letter A na anak, tapos capital D na Diyos, hindi po. Ang ibig sabihin ng capital A doon sa anak at Diyos na capital D, isang mataas po yan ng pagtuturing na kinikilala nilang Diyos talaga ang ating Panginoon Jesucristo, kaya ang ginamit capital A, capital A doon sa anak ng Diyos. Sa mga Hudyo kasi, pag yan ay ine-emphasize, pag sinabing anak ka ng Diyos, tapos ginamit sa'yo, halimbawa, ginamit sa'yo yung capital A, ituturing ka na, kinikilala ka nila, ibig sabihin na tunay na Diyos. Ganun po yun. Tayo mga tao, kailanman, hindi tayo ginamitan ng Biblia na capital A doon sa, bagamat tayo anak ng Diyos, pero hindi ginamit ng Biblia sa ating mga tao ang capital A na anak ng Diyos. Kasi implied po yan na hindi tayo tunay na Diyos. Ginagamit lang po yan pag ang kinikilala mo tunay na Diyos. O kaya tama naman. Tama naman sinabi ni Pastor Umbaw, ang pagkakilala sa kanya, anak ng Diyos. O, yung anak ng Diyos na yun, capital yon, implied po yon, kinikilala nila si Jesus Christ na tunay na Diyos. Kaya nang nabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesucristo, sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Nakita nyo, nasa padamdam po yan yung markings. O nasa tandang padamdam, Panginoon ko at Diyos ko. At doon sa binabanggit ko, sa Juan 1:18, si Juan mismo sumulat nito na apostol ng ating Panginoon. Ang sabi niya ang Diyos na tanging anak. Sino tinutukoy ni Apostol Juan dito? Na ang Diyos na tanging anak, samantalang sinusulat niya ito. Yung ama ba ang tinutukoy ni Juan dito? Hindi po. Kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga pag binaybay po ninyo yan Juan 1 hanggang 3. Baybayan po ninyo hanggang talatang 10. Ang ipinakikilala po dyan si Kristo. Mayroon pa nga pagkakabanggit, hindi ba? Naparito ang ilaw pero hindi ninyo tinanggap. Ayan po yan Si Jesus Christ po yan. Yung mga alagad, katulad ni Juan, ni Tomas, kinikilala po siya na Diyos. Kaya hindi po nawala yung kahit nagkatawang tao siya. Okay, thank you. Ngayon, bukod pa riyan, hindi niya nabali, mga kapatid, kundi inayunan pa niya. Ang tinutulan lang niya, yung hypostasis yun. Okay? Then, kahit hindi kami naniniwala na nang nabayubay si Kristo sa krus, namatay ang pagka-Diyos, hindi. Kasi dito ang wika sa unang Pedro 3:18, sabi po diyan, siya po ay pinatay sa laman. Maliwanag po yan. Ngayon, tungkol po doon naman sa
24:36, wala na akong oras na sinabi ni Kristo sa kanyang kalagayang tao, walang nakakaalam kahit ang anghel sa langit, kahit ang anak. Ibig sabihin, kahit siya sa kalagayang laman, hindi niya alam. No? Kasi po, ang tawag po dyan, kingship. No? Sa kingship po kasi, kung ano lang ang iniutos ng Ama sa kanya, sa 38 ng Juan, yun lang ang kanyang sasabihin. Kung ano yung pinapagawa, yun lang ang kanyang gagawin. Hindi ibig sabihin, hindi niya alam. Parang ganito, naging spokesman ako nung araw sa isang eskwelahan. Kahit alam ko mga pinag-usapan namin sa loob ng aming session, pero kapag hindi sinabi sa aking sabihin mo, kahit alam ko, hindi ko sasabihin. Kasi hindi ko tungkuling sabihin yun O kahit alam ko. Ganun din kay Jesus Christ. Ang sasabihin lang niya, yung gustong iparating ng Ama. Ayan po ang ibig sabihin ng 24:36. Hindi ibig sabihin nagsisinungaling o mayroong Diyos na nagsisinungaling. Walang ganon. Ano po? Ngayon, puntahan naman natin itong yung Pilipos. Mga kapatid, dito po sa Pilipos, ang hinubad po dyan, hindi po yung teotes sa wikang Grego, kundi morpe. Ano ba yung morpe? Yung po yung anyo. Ano ba yung anyo? Ito yung nakasisilaw na liwanag ng Diyos. Nasabi sa Ezekiel, pag nakita ito ng tao, walang makalalapit sa kanya, mamamatay ang tao dahil doon sa kaningningan. Ito yung kanyang hinubad. Ano ipinalit? Ang ipinalit, yung kanyang anyong tao. Yan. Ayan po yan, no? Yan. Lagyan natin highlights. Yung anyong tao. Bakit pinalitan ito ng anyong tao? Para malapitan siya ng mga alagad, malapitan siya ng sinumang tao, makita siya. Kasi kung hindi niya hubadin yung anyo, yung morpe, wala siyang mayayakap, wala siyang maarala kasi mamamatay yun, sabi sa Ezekiel makakita sa anyo ng Diyos. Kaya kailangang hubadin. Hindi yung pagkapantay niya sa Diyos ang hinubad. Sa tekstong Grego, may tinatawag tayong context at syntax. Sa syntax ng Grego, kung ano yung hinubad, yung anyong Diyos, dapat ang ipapalit, anyo rin. Ano yung anyo na yon na ipinalit? Anyong tao. Kahit na ito'y napalitan ng anyong tao, yung kanyang anyong Diyos, hindi pa rin po nawawala yung kanyang pagiging Diyos. Kasi nga, hindi nga tutol ng negative sa atin na hindi nawala Di ba? Ano katunayan? Ayan po sa tekstong Grego ng Novum Testamentum, morpe po ang inalis. Morpe po ang hinubad. Opo? Ganyan po nga ang pag-aaral ng talata. Huwag ninyong ipagkakamali na ang hinubad yung pagkapantay siya sa Diyos, hindi po. Sa syntax ng Koine Greek, ang hinubad po yung anyong Diyos pinalitan ng anyong tao. Yung pagkapantay niya sa Diyos, hindi niya ito inaring panangnan. Time. Ay, time na. Sige po. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Mark, 7 minutes, your time starts now. Okay. Punta ko sa pag-amin ko, bro Camacho, no? Tama po ba ang inamin ko, hindi nawala dahil nasa Ama yung pagiging Diyos, pero wala dun sa katawang tao ni Yahushua, yung pagiging Diyos. Yung po ba yung inamin ko o hindi? Masyadong mahaba yung mo, Pastor. Sige. Make it lang, simple. Okay. Ang tanong ko, ano po ba yung inamin ko, bro Camacho? Hindi nawala dahil hindi naman nawawala ang Diyos Ama. Yung pag-iral niya hindi naman nawawala yung pag-iral ng Diyos Ama. Pero yung nagkatawang tao, inamin ko po ba na habang tao si Yahushua ay Diyos? Inamin ko po ba habang tao si Yahushua ay Diyos? Inamin ko po ba yan? Hindi ko inamin. Hindi. Ang inamin po ninyo, hindi nawala ang pagka-Diyos ni Jesus Christ. Kaya siya ay nagkatawang tao. Pabor nga kayo roon sabi nyo nga kanina hindi talaga nawala.
Kaya nga alanganin kamo kayo. Kasi yung kanyang pagka-Diyos, sabi mo, napunta naman yun sa Ama. Ngayon, ang punto rito, hindi nawala ang pagka-Diyos ng ating, kahit saan pa siya napunta. Basta't hindi nawala yung pagka-Diyos ni Kristo at siya nagkatawang tao. That is my point. Okay, sundan ko po yung paliwanag niya, no? Sundan ko po. Tama po ba na yung yung paksa po na pinag-uusapan natin, ito po ay patungkol sa hypostasis union, o hindi? Aamin ka po ba o aamin ka o hindi ka aamin? Hindi po, hindi sa hypostatic hindi sa hypostatic union ang usapan natin. Ang topic po natin, maliwanag. Ang pinatutunayan ko, hindi nawala yung pagka-Diyos ni Kristo sa kanyang pagkakatawang tao. Yung po, kahit saan mo ilagay yung kanyang pagka-Diyos, basta't ang premise dito, hindi yun nawala. Yan po yun. Okay. Sundan ko po yung paliwanag niyo, Bro Camacho, no? Pinagtatanggol niyo po ba, dinidepensahan niyo po ba, na si Yahushua ay may dalawang kalikasan, na habang tao siya ay Diyos din siya? Yung pinagtatanggol mo sa oras na ito, oo, hindi? Hindi po, kasi bago siya magkatawang tao, isa lang kalikasan niya. Ngayon, nung siya nagkatawang tao, pumasok yung dalawa niyang kalikasan. Kalikasang tao, kalikasang Diyos. Kasi nga, nagkatawan eh. Yan. Nung umakyat siya sa langit, taglay pa rin niya yung dalawa niyang kalikasan. Kalikasang Diyos, kasi kalikasang tao, na makikita naman ninyo sa Kapitulo 1, talatang 11, patuloy ng gawa. Kung ano yung nakita ng mga alagad na katawan, yun din ang dinala sa langit. Binago nga lang yung ginawang katawang panlangit. Pero yun pa rin yung kanyang katawan na katawang laman. Okay, iwanan na po kita dyan, no? May iba akong itatanong. Naniniwala po ba kayo, Bro Camacho, na alam ni Yahushua bilang Diyos, alam ni Yahushua ang kanyang araw ng kanyang pagbabalik, oras at araw ng kanyang pagbabalik? Opo, sa sonship, alam po niya yon. Kaya lang hindi yon iniutos sa kanya na sabihin po niya. Sa kalagayang tao, hindi niya alam yon kasi hindi niya pinaghahalo yung kanyang pagiging Diyos at ang kanyang pagiging tao. Nilalagyan niyo po ito ng barrier. Kaya, nung namatay si Kristo, yung katawang laman lang niya ang namatay, hindi yung kanyang kalagayang Diyos kasi may barrier po yun. May hangganan po yun. Okay. Tandaan ko yan, Bro Camacho, no? Habang tinatanong ba si Yahushua kung kailan yung kanyang pag-araw at oras ng kanyang pagbabalik, siya po ba yung Diyos nung oras na iyon? Oo, hindi. Pareho po kasi hindi naman nawala yung pagiging Diyos eh. Kaya lang ang sumasagot sa kanya sa time na yon, yung kanyang kalagayang tao. Ang kalagayang tao may limitasyon. Yung kanyang kalagayang Diyos, walang limitasyon. Sa Kolosas nga nakalagay. Ang ating Panginoon Hesus kinatataguan ng lahat ng karunungan ng Diyos eh. Sa kanyang kalagayang Diyos. Alam niya sa kalagayang Diyos niya. Kaya lang hindi ito utos sa kanya na sabihin niya kung kailan. Yung kalagayan ng laman, yun ang hindi nakakaalam. Okay. Sundan ko rin po, sundan natin yan, no, yung pagiging Diyos niya. Okay. Nung siya po ba ay nagkatawang tao, nung siya ay nagkatawang tao, ano po ba yung kapangyarihan na, paano ba sabihin to? May kapangyarihan po ba si Yahushua? Makapangyarihan, makapangyarihan po ba si Yahushua habang nasa laman? Makapangyarihan po ba siya o hindi? Ay yes, kasi kalagayang Diyos niya po yun eh. At kung minsan ginagamit niya rin ito. Halimbawa, doon sa babaeng nasa balon. Paano niya nalaman na mayroong bilang yung nakaraming asawa na pala yung babae doon sa balon? kung hindi niya ginamit yung kanyang pagiging Diyos na omniscient. Pero sa kalagayan ng tao, limitado po yun eh. Minsan ginagamit niya yung kanyang kalagayang Diyos, minsan ginagamit niya naman yung kanyang kalagayang tao. Pero hindi niya ito. Sige, go. Okay.
para hindi ka lumabas na sinungaling, Bro Camacho, no? Para hindi ka lumabas. Nabanggit mo yung balo. O yung sa Maritana. Oo, nabanggit mo siya. Saan sa talata na inutos ng ama na i-reveal sa kanya yung tungkol dun sa asawa pero hindi ni-reveal sa kanya kung kailan siya, yung araw at oras ng kanyang pagbabalik? Saang talata yan? Para hindi naman tayo nagmumukhang lumalabas na nagkukwento lang, base lang sa opinion. Ang hinahanap mo yung objection, Mr. Moderator? Ang hinahanap ba diyang talata yung magkasama yung Talata. nasa isip po niya? Doon sa isang talata lang? Okay, parang merong clarification dito. Clarification po yun. Linawin ko Bro po. Mark, Linawin ko. Ang tanong ko, Bro Rasha, ang tanong ko, ano yung talata na binasihan niya dun sa Samaritana, inutos ng ama na ihayag yung ilang asawa nung Samaritana, pero dun sa araw at oras ng kanyang pabalik, hindi inutos ng Diyos na ihayag niya yun? Ano talata? Para hindi mukhang opinion o kwento lang na hindi totoo. okay. So yun lang yung clarification. Pero ang hinahanap dito yung talata ha. Bro Camacho. Okay, Shit, bro. doon sa Mateo 24:36, cross mo yan sa Juan 6:38. Yan, bumaba akong galing sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ayun. Time na. Sabi, meron pang isa. Okay. So dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal naman ng negative. Brother Mark, your time starts now, bro. Okay, may mga kailangan ng linawin sa pahayag ng ating kaibigan na si Bro Camacho, no? Umamin daw ako, pinalalabas siya, panalo na siya, no? Panalo na siya sa debate. Okay naman kung manalo siya, wala namang problema sa akin yun. Pero yung ipalabasin at ipatunog niya na sumuko na ako, no? Ay hindi totoo po 'yon. Kasi po ang inamin ko ay hindi nawala dahil nasa ama pero nawala kay Yahushua. Oo. Nung nagkatawang tao, may tanda po natin yung paksa ng nagkatawang tao si Yahushua. May time period na pinag-uusapan ha. Ang sabi kong hindi nawawala kasi hindi naman nawawala sa pag-iral ang Diyos Ama. Wag natin dayain ang mga nakikinig. Wag po natin dayain. Ang inamin ko, hindi po nawawala dahil hindi po nawawala sa pag-iral ang Diyos Ama. Pero habang tao si Yahushua, nagkatawan tao, hindi pwedeng taong Diyos. 50% na tao, 50% na Diyos. Ay kahit na 50% na Diyos yan, hindi mo kayang saktan yan. Hindi mo kaya, 50% na Diyos yan, hindi mo kayang patayin yan. Hindi, kahit 50% na pagka-Diyos yan, alam niya kung kailan siya babalik. Grabe. Pero hindi po kasi ganun eh. Ang pinalalabas pa ni Bro Camacho, hindi daw namin paksa ang hypostasis union. Wow! Wag po tayo magpanggap na hindi to tungkol sa hypostasis union. Wag po. Wag po tayong ganun. Para lang ipatunog, iparinig, ipalabasin na ako po ay imbis na chess ang nilalaro natin, volleyball ang akin nilalaro. Wag pong gano'n, no? Wag pong gano'n ang estilo natin. Wag po tayong masanay sa ganong estilo. Mali po 'yon, no? Hypostasis po kasi ang pinaglalaban po, ang pinagtatanggol po ni Bro Camacho, sabay yung dalawang kalagayan, yung dalawang kalikasan, tao at Diyos. Yung dalawang nature, pinagsasabay niya. Hindi pwedeng pagsabayin ito dahil magiging sinungaling si Yahushua. Hindi ko alam. Ito hindi niya alam kasi tao siya. Pero kung Diyos na siya nung tinatanong na yun, taong Diyos, nagsisinungaling siya noon. Nung tinanong siya, Diyos pala siya ng oras na yun eh. Diyos pala siya ng oras na yun. Tingnan mo, bakit ito sa Samaritana, sinabi niya, hindi lang po isa asawa mo, marami kang asawa. Yung iba, bakit? Kasi yung revelation ng Diyos depende sa ipagagawa sa kanya. Bilang tao, tayo rin naman Bro Camacho eh. Miski nga si Nathan eh. 'Di ba? Alam ni Nathan yung mangyayari kay David ba? Basta yung kay Nathan. Alam niya eh. Bakit niya alam? Kasi may revelation, merong pinoprovide ang Diyos para sa kanyang gagampanan. Kaya nga sabi sa Hebrew bro, sa Hebrew 1, 'di ba? Sabi niya, nagpahayag ang Diyos Ama
sa ating mga magulang sa pamamagitan ng propeta. Nagpapahayag siya sa huling panahon sa pamamagitan ni Joshua, kaya may revelation na nanggagaling sa Diyos. Pero tao yung mga propeta, Bro Camacho. Ba't nalalaman yung mga bagay na yon? 'Di ba? Kasi may patnubay ng Diyos, no? Tapos punta natin itong okay na ako doon sa pag-amin, no? Wala akong inaamin na talo na ako, no? Or tinanggap ko na yung kanyang paksa. Hindi po totoo 'yon. Tapos punta natin anak ng Diyos. Yung anak ng Diyos, pinalalabasan ni Bro Camacho. Ewan ko po kung nag-aaral ng Biblia po talaga si Bro Camacho, no? Tandaan po natin, yung anak ng Diyos, hindi nangangahulugan Diyos. Sila Adan, sila Seth, sila Enoch. Son of God yan eh. Yung mga anghel, mga son of God yan eh. Di ba mga mananampalataya, mga son of God yan eh. Huwag naman ganun, no? Hindi ibig sabihin tinatawag na son of God. Automatic na, Diyos na. Mali. Ano yun? Yung capital letter dun sa son of God. Bro, mga scholar lang naman ang gumawa nun. Bro, yung mga scholar nga nag-aaway-away pa eh. Huwag mo isandal yung kaligtasan mo sa mga scholar, Bro Camacho, ha? Huwag mo isandal yung kaligtasan mo sa mga scholar kasi sila nag-aaway-away rin. Oo. Tapos, punta natin yung yung araw at oras ng pagbabalik ni Yahushua. Sabi niya, dahil hindi inutos ng Diyos, ibig sabihin, ang sagot niya kasi doon, Bro Camacho, intindihin mo yung talata, hindi alam ng anak ng Diyos ni ang anghel ang araw at oras. Siya nagsasalita, hindi alam. Di ba? Anak ng Diyos, ano yung pag-aunawa mo sa anak ng Diyos, Bro Camacho? Diyos! Hindi alam ng Diyos. Alisin natin anak ng Diyos, sundan natin yung pahayag ni Bro Camacho kanina, yung anak daw ng Diyos. Diyos. Hindi ang anak ng Diyos o ng anghel, hindi daw alam ang kanyang pagbabalik. Binanggit yung anak ng Diyos, pero yung Diyos mismo hindi alam yan ang kanyang pagbabalik. Bro Camacho. Hindi. Ginagamit po ang Son of God sa mga sa marami, hindi lang po sa hindi automatic nangangahulugan yan na Diyos. Tapos ito po kasi ito bigyan natin ng linaw para maunawaan ng ating mga nakikinig at kay Bro Camacho. Mahirap po talaga depensahan yung hypostasis union, yung dalawang nature na kalikasan ng Diyos. Kasi po, yun nga, magwawagi ang mga RCC rito. Oo, ano yan eh, bitag yan eh. Kaya nga si Jared nasako ng RCC nasako yan sa Bohol. Oo, kasi, di ba? Naniniwala siya sa hypostasis union eh. Di sinako siya ng mga punto por punto. Bakit nasako siya? Kasi nga po ibig sabihin pinanganak ni Maria ay Diyos. Pero tingnan mo, biglang ibabawi hindi sasagot ng diretso si Bro Camacho na yung nasa sinapupunan, yung fetus na lumalaki ng ilang days, ilang months sa tiyan ng bata ng sinapupunan ni Maria ay hindi to Diyos. Oo, hindi to Diyos. Ano to? Laman lang to, laman lang. Kailan siya naging Diyos? Nung nabautismuhan, may mga naririnig ako yung iba, na ibang aral, sa end time siya tato naririnig ko. Naging Diyos lang siya nung nabautismuhan. May mga ganun pero nasa sinapupunan, hindi pa daw, etc. Mahirap po talaga yan, nagigewang-gewang po talaga. Ito lang po, sabi ko nga, may time period yung ating paksa. Hanapan mo ko ng talata, Bro Camacho, na habang nagkatawang tao, during day 1 ng kanyang na ipinanganak siya hanggang sa namatay siya, ay tinatawag siyang Diyos, nagpapakilala siyang Diyos, di ba? Wala pong ganun wala po. Kaya kahit anong gawin na sino pang ano pang lalim ng pag-aaral natin sa Biblia, hindi po tatayo po talaga yung dalawang kalikasan ng Diyos. Bakit? Hindi po ito nagsabay na habang si Yahushua ay tao, Diyos din. Hindi. May Diyos na sumasa kanya, ang Espiritu Santo sumasa atin ang Diyos. Hindi po tayo nagiging Diyos, Bro Camacho. Hindi po tayo nagiging Diyos. Bakit ba? Ano bang talatahan mo nga ako, Bro Camacho? Ano ang lalabagin ko? Na hindi Diyos si Yahushua habang habang sa unang araw hanggang sa kanyang kamatayan, hindi siya Diyos.
Anong talata sa Biblia? Yun lang naman eh. Kasi kung ika-impyerno ko yan, may talata yan. Kung hindi ko yan ikaka-impyerno, walang talata kang mahanap, Bro Camacho. Talataan mo ko na ikaka-impyerno ko o malaking kasalanan na hindi ako naniniwalang habang tao si Joshua ay tunay na Diyos. So, na Diyos siya, na lumalakad dito sa mundong to, lumalakad siya, kumakain siya dito, napapagod siya dito, na Diyos siya. Hanapan mo ko talata na talagang isang malaking kasalanan yon. Pero ang problema ito, kung ang kabaliktaran naman, kung hindi mo mapatunayan, Bro Camacho, sabi ko nga sa iyo, nahulog ka sa bitag ng mga RCC. Anak ka ng harlot. Oo, anak kayo ng harlot. Ba't kayo anak ng harlot? Oo, kasi ito po yung aral. Oo, ito po yung aral na pinagtibay sa Constantinople, sa Byzantine ni Constantine, yung mga nasa Nicaea. Ano po ba yan? Yan po ay Roman Empire. Kahit aralin mo, bro, Roman Empire yan eh. Roman Empire yan. Oo, malinaw. Sila yung succession. Oo, kaya yung binting bakal na Roman Empire, kayo naging anak. Oo, yung successor niyan, kayo na mga naging anak, Trinity, Hypostasis Union, yan, marami pa yan na pinalalabas kaming mga hindi lumabas sa ganyang aral ay heretics. Oo, pinalalabas kami ay heretics. Oo, no? At bro Camacho, ito lang, sana pagkasunduin natin yung mga talata sa Biblia. Wag lang yung hanap tayo ng paramihan ng talata na magagamit. Hindi, pagkakasunduin natin, dapat alam natin kung paano ilalapat yung bawat talata sa Biblia, kung para saan tong talatang to, kailan to ginagamit, ano ang konteksto nito. Ganun po ang pag-aaral ng Biblia, hindi Diyos, nabasa ko Diyos. Kailan? Oo, hanapin mo. Okay, salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako naman tayo sa 7 minutes na second cross ng ating affirmative. Fernando Camacho, your time starts now. Okay. So sabi po ninyo ay naanuhan kami ng RCC, ng Roman Empire, etc. etc. Ang tanong ko po sa inyo, familiar ba kayo sa tinatawag na Theotokos? Yes or no? Sorry, no eh. Oh. Okay. Next question. Okay. Yung narinig mo na ba na yung Theotokos ay tumutukoy sa ina ng Diyos? Yes or no? Ay, sorry. Familiar ako. Yes. Okay. Theotokos, okay. Sorry. Okay lang. Ngayon, yung bang Theotokos, meron ba itong malaking kaugnayan sa hypostatic union? Meron po ba o wala? Ay, napakalaki po. Meron. Ang sagot ko, meron. Dahil kung si Joshua ay Diyos habang tao, ipinanganak ni Maria ay Diyos. Yun ang pinaka bangin na direksyon ng aral na yan. Yun ang bangin eh. Oo, yan. Itataas natin si Maria sa hindi dapat ilagay sa ganong kalagayan. Oo. Okay. Next question. Sabi mo ay parang ganito, parang nahirati kami o na-impluwensyahan, no? Parang ganun ang ibig nyo sabihin kanina. Ang tanong ko po ay ganito, kasi idinidiin nyo yung hypostatic union eh. Saan po sa doktrina ng Seventh-day Adventist Church na kami ay naniniwala na si Maria ay ina ng Diyos sa doktrina ng Theotokos? Saan po sa aming doktrina? Naniniwala ako wala, no? Naniniwala ako wala. Pero kaya nga po mali yung hypostasis union dahil magkakaroon ng matibay na patunay na ina siya ng Diyos kasi ipinanganak niya ay Diyos. So, habang tao si Joshua, ang ipinanganak niya ay Diyos. Kaya ina siya ng Diyos. Kaya nabitag kayo ng RCC sa ganyang aral. Okay. Balikan ko ulit yung nabitag kayo, no, ng ganyang RC sa aral na yan. Ulit ang tanong, saan sa doktrina ng Seventh-day Adventist, kung kami nga ay nabitag ng Roman Catholic Church diyan sa hypostatic union na sinasabi mo, saan sa doktrina ng Seventh-day Adventist
na kinikilala namin o itinuturo namin na ang Diyos ay ipinanganak at ang kanyang ina bilang Diyos ay si Maria. Saan po uli? Okay. Ang paniniwala ko po, wala po sa aral ng SDA ang ganyang aral. Pero ito po yung kaya nga bitag eh. Kasi kung alam mo may bitag, magpapahulog ka ba sa bitag? Oo, linawin mo kaya nga bitag ang term na ginagamit ko kasi dahil sa kamangmangan, hindi nila alam ang mapanganib pala na lumagay sa ganyang aral. O mapanganib pala ang lumagay sa ganyang aral. Okay. Ngayon, bibitawan na po kita sa hypostatic union kasi maliwanag naman po ang inyong sagot. Ang tanong ko naman po ay batay naman dito sa Colosas 2:3. Tinatanggap niyo po ba na alam din ng ating Panginoong Kristo sa kanyang kalagayang Diyos ang nalalaman ng Ama? Yes or no? Tanggap niyo po ba yon? Yes or no? Ay, hindi po kasi hindi po maraming persona ang Diyos ko. Isa lang persona ng Diyos ko. Kaya hindi niya alam bilang tao, pero alam niya bilang Diyos. Oo. Yung tao, tunay na tao, hindi po nagiging dalawang kalikasan niya. May Diyos na sumasa kanya katulad natin. Kaya mali po yung sa inyo kasi may dalawang persona kayo, no? Yung persona ng isa, alam yung iniisip ng isang persona, ay mali po talagang aral yun. Na yan po ay paganong aral. O, meron kang dalawang katipan, no? Yung pagdalawa katipan natin. Okay, ulitin ko lang itong Colosas 2:3. Ibig sabihin, alam o maalam talaga ang pagka-Diyos. Tama ba yun? Alam niya sa kanyang kalagayang Diyos, alam niya ang lahat-lahat kasi lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman ay nasa kanya. Tinatanggap niyo ba yun na alam niya lahat sa kalagayang Diyos? Sa kalagayan ni Yahushua bilang Diyos, amen na amen. Kaya lang hindi nagsabay habang tao siya. Malinaw po linawin ko po. May time period na pinag-uusapan. Before incarnation, siya ay Diyos. During hindi. After incarnation, siya ay Diyos. Bilang Diyos, siya talaga ang power and wisdom of God. Isa lang ang Diyos sa tinitindigan ko, hindi katulad ng inyong aral, ay may tatlong persona kayong katipan. Okay. So next question. Nung nagkatawang tao ang ating Panginoon Kristo, saan napunta yung kanyang pagka-Diyos? Saan po napunta yun? Okay. Nung hinubad ni Yahushua ang kanyang pagkapantay sa Diyos, nung hinubad niya, ito ay nananatili sa Diyos Ama. Okay? Sabay umiiral ang Diyos Ama at yung Diyos na nagkatawang tao, sabay umiiral, hindi po nawala yung ano. Kaya si Yahushua hindi alam kasi bilang tao, tunay siyang tao. Hindi katulad ng aral ng hypostasis union, ay Diyos siya eh. Ba't hindi niya alam? Diba Okay. parang palalabas ito sinabi ng Diyos? So sinusundan ko po kayo, no? Kasi sabi niyo, hinubad yung pagka-Diyos eh. Sinusundan ko kayo roon. Nang hinubad kanyo ng ating Panginoong Kristo yung kanyang pagka-Diyos, ayon sa inyo, ito ay hindi nawala. Tama po ba? Hindi nawala kasi sabay umiral pero wala dun sa laman. Wala doon sa katawang tao niya. Nung nagkatawang tao siya, walang yung Diyos doon. Walang hindi siya Diyos. May Diyos na sumasa kanya. Yan ang malinaw sa talata, linaw natin. May Diyos na sumasa kanya pero hindi siya Diyos. Ang mahirap sa aral nyo, tao siya, Diyos pa. Wala yun. Wala. Okay, ito. Nang siya ay nagkatawang tao, dito na ako papasok. Nang siya ay nagkatawang tao, nawala ba yung pagka-Diyos? Yes or no? Yeah, nawala kaya habang siya'y tao. Nawala dahil Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating Thank second you. stage ng debate. Dako tayo dito sa final conclusion. Pero bago yan, shoutout kay Melchor. Baer, Colossians 2:9, talo na si negative. Noriel Gabasa na natili daw sa ama. Hahaha. J. Itimo, sabi niya, wala nga sa aral eh. Paano mabibitag, Mr. Umbaw?
Shoutout din kay Lermari Tams, puro lang din pala sulpot ang nagsasalpukan dito. Shoutout din kay Reggie De La Cruz, Antikristo ang hindi matanggap na si Jesus ay Diyos. AJ Barnido, sumang-ayon din. Shoutout din mga kapatid kay Mark Kefli Bakas, ayan, nag-add home na. Shoutout din kay Charleston Medina, Mark Umbaw, kung tao si Jesus, sino ang ama niya sa laman. Shoutout din kay Crisanto Geronimo at Yotokus, wala naman sa Biblia, gawa lang ng dayuhan. Pfizer Cloud, Isaiah 53, klarong-klaro na ang Diyos ay nagkatawang tao to be despised and afflicted. Shoutout din mga kapatid kay Lynn Marie Tams. Ano ba ang topic dito? Late tuner po kasi ako. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa final conclusion. At ang topic na pinag-uusapan ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na hindi nawala ang pagka-Diyos ni Jesus nang siya ay nagkatawang tao. Bilang negatibo, Pastor Mark, your time starts now. Okay. Ano po yung naging malinaw no sa aming natapos na talakayan, pagtatanggol sa kanya-kanyang paniniwala? Ano po yung malinaw? Ang malinaw po, walang talata na naibigay si Bro Camacho na habang nagkatawang tao si Joshua ay na may mga talatang nagpapatunay na siya tunay na Diyos habang siya'y tunay na tao. Wala pong ganun talata. Wala po. Ngayon, linawin po natin, hindi ko po posisyon na hindi Diyos si Joshua. Siya nga yung nag-iisang Diyos para sa akin. Sa paniniwala ng one is born again, siya nga yung nag-iisang Diyos. Siya yung Diyos Ama na nagkatawang tao, na kasama natin bilang banal na espiritu, dahil isa lang ang persona, maraming manifestation. Linawin ko po, may mga distinction ang mga manifestation ng Diyos. Ang isang persona ng Diyos. Maraming may mga distinction, may distinction ang bawat manifestation. Tandaan po natin, naalala ko, ano binabanggit kanina ni Bro Camacho kanina? Parehas daw ang kalikasan ng Ama at ng Anak. Mali. Hindi po tama 'yun na parehas ang kalikasan, kasi ang anak ng Diyos may laman at dugo. Ang Diyos Ama po ba meron? Wala eh. Yung doon pa lang alam natin nagigewang talaga yung aral ng Trinity. Alam po natin gumigewang talaga yan. Hindi po tamang parehas ang kaya nga hindi po tama yung co-equal kasi yung Father, Son, Holy Spirit magkakaiba ng kalagayan, magkakaiba ng role, at magkakaiba ng may mga distinction yan. Okay? Kaya nga sabi ng anak sa ama, mas dakila ang ama 'Di ba? Bakit may mga ganun talata? Bakit? Kasi may mga role na gagampanan ang bawat manifestation. Bagamat isa lang ang persona, maraming gagampanan. Sabi nga sa 1 Corinthians, daw magkamali, sa 12 yata sabi niya, maraming gawain, iisang Diyos, maraming kaloob, isang espiritu, maraming ministry, isa lang ang Panginoon. Di ba? Maraming role nagagampanin ng isang Diyos, pero isa lang siya. Okay? Ngayon, ito po, anong naging malinaw sa usapan ngayon? Wala akong nilalabag na talata sa Biblia o aral sa Biblia o sa salita ng Diyos na maniwala ako na habang tao si Joshua, habang nagkatawang tao si Joshua, ay tunay 100% na tao siya. Tama yung mga INC dito Tama yung INC dito, hindi siya Diyos nung siya ay nagkatawang tao. Pero before and after incarnation, siya ay nag-iisang Diyos na tunay. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Okay? Ito po, tandaan po natin, sabay umiral ang Diyos Ama at yung anak ng Diyos. Hindi Diyos anak Walang Diyos anak. Oo. Tandaan po natin na natupad ang Isaiah 9:6, no? Kay Yahushua nung siya ay nag-resurrect, dahil doon siya tinawag na Diyos, doon ginamit yung pangalang
Yahushua sa Father tsaka sa Holy Spirit, di ba? Bautismoan ng lahat, gawing alagad. Bautismoan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Isaiah 9:6, sabi, everlasting Father pala yung Yahushua. Tama ba tatawagin? Kailan tinatawag ng SDA na everlasting Father si Yahushua? Kailan naganap to? Bro Camacho, kailan? Hindi ba magaganap sa inyo to na everlasting Father si Yahushua? Yung pangalang Yahushua ay tatawagin mo everlasting Father? Counselor? Sino yung counselor? Holy Spirit, di ba? Kamangha-mangha. Kamangha-mangha. Ano ibig sabihin? Ganun po ang pag-aaral ng Biblia, no, Bro Camacho? Nagpaparalel, nag-harmonize yung mga talata. At ito lang po, no, dahil sa walang talatang nilalabag ako, kabaliktaran naman ng kalagayan ni Bro Camacho. Nahulog sila sa bitag ng harlot. Nahulog sila sa bitag ng harlot. Naging anak sila ng patotot dahil sa aral na yan. Okay? Kaya salamat sa mga nakinig. Salamat po. Naniniwala po ko na hindi po babalik ang kanyang salita o na walang pakinabang sa pinagsuguan ng kanyang salita. Kaya hindi man ngayon yung maunawaan, hindi man yung ngayon matanggap yung aral na ganito. Amen. Salamat. Okay, so dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na hindi nawala ang pagkadiyos na Jesus nang siya ay nagkatawang tao. Fernando Camacho ng SDA, your time starts na. Alright, so nakita po nyo, no, pilit na pinipilipit ni Pastor Umbaw yung katotohanan ng nasa Biblia. Ano? At lagi niya sinasabi na kami ay naapektuhan ng halot, nabitag, etc. etc. Pero nung tinanong natin tungkol doon sa hypostasis union, ano ho, na may kaugnayan doon sa Theotokos, chismis lang ho pala. Hindi pala namin doktrina yon. Kaya sinasabi ko kanina, hindi namin topic ang hypostatic union dahil ang hypostatic union ay malawak na paksa. Kasama sa kalawakan ng paksa ng hypostatic union, ang paniniwala doon sa Theotokos, yung God-bearer na si Maria. Wala kaming doktrinang ganon. Kaya nga hindi yan ang topic eh. Kasi kung yan ang topic, di patutunayan na rin namin na si Maria ina ng Diyos. Pero wala kaming doktrinang ganon eh. Kaya imposible na maging ang paksa natin hypostatic union. Ano po? Ang paksa malinaw. Kita po niyo na nabubuking ano? Malinaw. Hindi nawala ang pagka-Diyos ni Jesus nang siya ay nagkatawang tao. Kahit pa saan mapunta yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus, nang siya ay nagkatawang tao. Kahit saan mapunta yan. Basta't yan ay hindi nawala. Sabi niya po, sabi niya doon sa Ama, ay hindi nga nawala. Dapat ang pinatunayan niya, yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, nang siya nagkatawang tao, nawala na parang bula. Kahit saan pa yun. Kahit wala sa kanyang kahit hindi niya kasama sa kanyang kalagayang tao, kahit saan mapunta, dapat nawala na yun na parang bula. Ito yung sinasabi ko. Kapag ang pinag-uusapan pagka-Diyos, hindi mo siya pwedeng mailagay sa isang bulsa. Dahil ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Hindi mo siya pwedeng malimitahan. Kahit pa siya sinasabi mong nasa Ama. Basta't ang premise, hindi yan nawala. Kahit na siya nagkatawang tao. Yun ang yun ang liwanag doon, mga kapatid. Kasi kung nawala yan, lalo na kayo, naniniwala kayo sa walis ang pananampalataya ninyo. Kung nawala yan, di katawang lupa na lang ang meron. Katawang lupa na lang na Panginoong Jesus ang meron. Yung kalagayang Diyos, wala na. Di wala ng Diyos sa panahon niya. Diba? Yun ang lalabas niya, wala na. Kasi nawala eh. Kaya nga ako nanindigan. Kahit na mayroong nagkatawang tao, hindi pa rin nawala yung pagka-Diyos. Ganun po yun, mga kapatid. Ngayon, tungkol doon sa may mga paniniwala na si Kristo ay Diyos habang siya'y nasa katawang tao.
Maraming talata. Itinanong po ninyo kasi yan sa time ng presentation ninyo sa secondary battle. Hindi po ako makasasagot noon. Ngayon masasagot natin. Kaya wag mo sabihin, walang talata sa Biblia. Marami. Halimbawa, eto na lang. Dito sa Juan 8:50 patuloy. Sabi nung mga Hudyo, wala pang ganitong taon nakita mo na si Abraham? Ano ini-implied no ng ating Panginoon? Siya si ako nga. 8:58, bago pa ipinanganak si Abraham, sabi ng Panginoon Jesucristo, ako nga, ano ginawa nung kanya mga kakausap? Na ng mga Hudyong kumakalaban sa kanya, nagsidampot ng bato, babatuin siya. Bakit? Kasi naintindihan nila yung salita, ako nga, tumutukoy sa kanyang pagiging Diyos. Yung mga alagad, dumampot ba ng bato para batuin ng Panginoon? Hindi. Buo ang kanilang pananampalataya. Sa lahat ng sasabihin at ituturo ng Panginoon Jesucristo, naniniwala sila doon. Kaya kahit sinasa katawang tao, ang mga alagad, sumasampalataya na ang Panginoon Jesus ay Diyos na nagkatawang tao at hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Yan po ang katotohanan ng nasa Biblia. No? Kaya lahat ng sinabi ni Pastor tungkol sa pagtutol, lahat po yun mali. Hindi po niya nagiba ang ating posisyon bilang affirmative. Dahil kailanman hindi nawala ang pagka-Diyos kahit na nagkatawang ating Panginoong Jesucristo. Hindi pwedeng mawala ang pag-iral ng Diyos, mga kapatid. Kaya dito pa lang sabi ko nga ano pa yung mga sinabi niya, marami pa ritong talata. Hindi niya binalikan Time. yung Pilipos 2. Ay sayang. Sige po, maraming salamat. Okay. So, diyan nagtatapos ang debate natin, mga kapatid. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating audience. Unahin natin si Brother Camacho, bro. Pasalamat, bro. Yes, so of course, pinasasalamatan ko siyempre, unang-unang ating Panginoon sapagkat napangyari ito na may magandang kinahinatnan, naging mapayapa naman. At siyempre, ganun din binabati ko si kapatid na Pastor Mark Umbaw. Siyempre yung sikuhan normal lang yun dito sa dialogue. Pero napaka okay na makausap si Pastor Umbaw at pinasasalamatan natin. Ang ating moderator, of course, hindi nagbabago at nananatiling laging neutral. Salamat kapatid na Rasha Vista. At sa lahat po ng mga taga-subaybay ngayon pong gabi, pagpalain po kayo lahat ng Panginoon, negative o positive, maraming salamat po. Ang tabayanan po ninyo, pagkatapos po nito ay meron pa akong isang usap kay kay kapatid na Engineer De La Cruz. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, Brother Mark, pasalamat din, bro. Nakamute ka, bro. Nakamute. Okay, una sa lahat, sa nag-iisang Diyos at tagapagligtas natin na si Yahushua, maraming nagpapasalamat ako sa ating katunggali at sa ating moderator. Sana may mga sumunod pa na ganitong gawain. At lalo na sa mga sa mga nag-comment ng medyo negative, no, ha? Dahil sa inyong mga comment ay lalo akong nagsusumikap na ipaunawa, galingan ko pa or aralin ko pa kung paano ko siya ipapaunawa yung aral na aking tinatayo. Yun po, maraming salamat, mapagpalang gabi. Sana sa susunod ay subaybayan niyo po rin pa yung aming mga susunod na mga debate. Salamat. Thank you. Okay, at Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, so pwede nyo akong i-PM, mga kapatid, or dun sa post ko, yun na nga, nagkita sila doon at mabilis lang na nag-agree naman sa mga topics. So merong mga nakalista doon, pumili kayo kung meron. At syempre lahat din ng mga kondisyon ng ating mga debater. So maraming salamat, mga kapatid, at you can follow me, Rasha Vista, dahil dito ako laging nagla-live, or yung sa aking YouTube channel, Rasha Debates TV. Yun, this is Admin Rasha ng Rasha TV, and we're out.